Es, kami ipanalangin, o Inang Marikit, pinto ng langit, kay Jesus kami ihalik. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon ang mahal na Birheng Maria ng Lourdes. At ito rin ang pandaigdig na araw para sa mga may sakit at may karamdaman. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugurita ang kalinis-linisang ina ng Diyos at kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat, at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Tumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maaamo, maiilap, malalaki, at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito, at siya'y lubos na nasiyahan ng mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae
at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay bibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan, pati nga tala, bituin at buwan, ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong duningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat, tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid ay maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Tumayo po tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa salita mo, akitin ang puso ko at loobin nang ikaw ay aking sundin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
May mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang inuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kaniyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ang bayan, ay paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito pumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, inuutos ni Moses, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kaniyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kaniyang ama o ang ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alalaong bagay, inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kaniyang ama o ina. Sa ganitong paraay, naniniwalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ano ba ang batas? Ang batas ay ginawa para sa kaayusan. Di po ba? Halimbawa, sa kalsada, bawal tumawid, nakamamatay. Dahil kung walang batas na ganon, maraming tao yung magkakagulo sa kalsada. Kahit nga may batas nagkakagulo na. Diba, no? Ganun pa man, ang batas ay ginawa para sa ikabubuti ng mas maraming tao. Ito po ang definition ng batas. Law is promulgated for the common good. Ibig sabihin, kaya ginagawa ang batas upang makatulong sa mas nakararami. Nangangahulugan na kung ang batas na ito ay hindi na nakatutulong sa kanararami at pinapaboran na ang iba, kailangan na itong tanggalin. It's no longer for the common good.
Konting tao na lang ang pumapabor sa batas. Sa atin pong ebanghelyo, ang paghaharap ni Jesus ng mga Pariseo at Eskriba ay pagsasaalang-alang na ano ba ang halaga ng batas. Kasi ang mga Pariseo ay makapangyarihang grupo doon sa templo ng Jerusalem. Ang simpleng batas ay gagawin nilang komplikado upang sundin ng kapwa nila Hudyo. Nangangahulugang ang batas na ginagawa nila ay hindi na batas ng Diyos, kung hindi batas na ng tao upang ang mga taong naniniwala sa kanila ay makontrol nila hanggat gusto nila. Ibig sabihin, hindi na ito nakaugnay sa divine law. Ito ay nagiging human law na ina-appear to be divine law pero human law. Sila-sila na lang ang gumagawa ng batas para sabihin ito ang dapat. Kaya ito ay nagiging isang kulungan ng bawat Hudyo. Yun bang the parameters of the law, kung square yan at pag lumambas ka doon sa square, ikaw ngayon ay madumi na at ikaw ngayon ay makasalanan na. At ito ang gustong ipaliwanag ni Jesus sa kanila. Kayo yung gumagawa ng batas, pero kayo ang hindi nakauunawa. Kayo ang gumagawa ng mga parameters ng mga bagay na ito, pero hindi ninyo nauunawaan ang ibig sabihin ng batas. Dahil hindi na ito saklaw ng divine law. Nagiging human law. Sample, nabanggit yung salitang korban. Ang korban ay batas nila hinggil sa isang bagay. Mula doon sa ika-4 na utos ng Diyos hanggang sa ika-10 ay pagmamahal tungkol sa kapwa. Pero specifically, ipinakita sa Ebanghelyo ang pagmamahal sa ama at ina o sa iyong magulang. Maliwanag naman dun sa ika-4 na utos, mahalin mo ang iyong mga magulang. Pero sila, ininterpret nila in a different way sa pamamagitan ng paggawa ng isang batas. Yung batas ng korban. Yung batas ng korban, ganito yun. Kung ikaw ay mayroong pera o kayamanan, mas maganda daw na ito ay ialay mo sa templo. Mas maganda daw na ito ay ibigay mo doon sa templo dahil ito ay pagpapakita ng iyong pagmamahal sa Diyos. Ano yung logic sa likod nito? Yun bang mas gugustuhin nila na mapunta sa templo ang iyong kayamanan, pero pabayaan mo ang iyong magulang? So yun na yung nagkakaproblema. They interpret the law ayon sa kanilang kagustuhan, hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ito yung pagpapakita na si Jesus ay nakakonekta sa pangangailangan at nararamdaman ng tao. Yun bang ang bait-bait mo sa iba, pero sa iyong magulang, salbahe ka? Yun bang ang galing-galing mong tumulong sa ibang tao, pero sa iyong magulang,
ni 5 hindi mo maabutan. Ito yung batas ng pag-ibig ng Diyos. Ang batas na lahat tayo sakop nito at tayo nagiging mapagpaimbabaw o ipokrito sa mata ng Diyos. Mas nasusunod yung korban. Magbibigay ako sa simbahan. Magbibigay ako ng 3 milyon. Sino ba ang kayang magbigay ng 3 milyon sa simbahan? Eh di yung mayayaman. Pero, magbibigay ako. Pero gusto ko dun sa taas ng altar nakalagay, donated by. Magbibigay ako. Pero doon sa ordinaryong namamalimos, hindi ko kayang magbigay. Ito yung interpretation of the law. Nawawala tayo sa pag-unawa ng spirit of the law rather than the letters of the law. Tayo na nag-i-interpret ng sarili nating batas ayon sa gusto nating mangyari. Eto, marami sa atin ang nakaka-relate dito. Kapag may patay, yung patay nilalagyan ng pera sa kamay. Tinatanong ko, bakit po? Pampaswerte daw. Eh di kung ganon, punta tayo lahat sa patay at para tayo'y swertihin. Imbis na magdasal para sa kaluluwa at kaligtasan ng namatay, kung ano-anong batas ang inilalagay doon sa patay. Nakakalimutang ipagdasal, nakakalimutang banggitin ang pangalan ng namatay kapag may misa. Pero ang daming ginawang batas. Lagyan ng pera, lalagyan ng rosaryo, at pag ililibing, pipigtasin. Hindi mo maintindihan kung anong koneksyon doon sa batas ng Diyos. Wala pong ganon. Hindi yun pinahahalagahan ng simbahan. Dahil ang batas ay dapat nagpapalaya sa lahat. Katulad ng karanasan ni Jesus at ng kaniyang mga alagad na sa presensya ni Jesus mayroong paglaya. Si Jesus ang sandigan ng bagong batas dahil siya ang pinagmumulan nito. Kaya kung kasama natin si Jesus, ang batas ni Jesus na batas ng pag-ibig at batas ng awa ang siya nating susundin. Hindi ang batas na gawa lamang ng tao para pahirapan ang kaniyang kapwa. Matindi ang salita ni Jesus laban dito. Sana tayo rin ay magising sa ating mga karanasang hindi nakaugnay sa Diyos. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. So marami pa tayong maririnig, marami pa tayong mararanasan, at marami pa tayong matututunan. Sana sa salita lamang ni Jesus, tayo makinig at maniwala. At sa batas ng Diyos, ang lahat ay tinatanggap at tiyayakap. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po tayo. Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaysa ni Maria, ang ina ng iyong anak at amin ding ina. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa,
mga obispo, mga pari, at mga reliyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasan ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga namayapa naming mga kaanak at mga kaibigan, naway tumanggap ng kanilang gantimpalang langit. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami upang kami ay maging handang ipagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo, katulad ng ginawa ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan, upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kaniyang isinilang
bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, pagpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayriyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesus, ang batas ng pag-ibig at awa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwiskam po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
sa Quezon Boulevard sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay malugod nawa sa amin ang iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ngayon po ay ating darasalin ang panalangin para sa mga may sakit. Magsiyuko ang lahat habang iginagawad ang pagbabasbas. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas na mga karamdaman ay dumudulog sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa maramit mahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho. Kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo. Mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. taga-aliw na nagdadalamhati, Ipanalangin mo kami. kalusugan ng mga may sakit. Ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo, na aming malwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat hiningap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak
ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.